Hi guys, sobrang daming nagre-request ng topic na to. Daming nagtatanong sa akin, kaya makinig kayo mabuti. Marami daw utang sa cash now, tabi, credit card at telecom bill. Tapos nakaalis na ng for good. Bakit nangyayari ito? At ano ang posibleng mangyari sa hinaharap? Kabayan, common na ang senaryong ito ngayon. May isang taong nangutang sa maraming platform ng sabay-sabay. Cash now, tabi, credit card, pati na rin mga unpaid telecom bills sa DO o Etisalat. Tapos, dahil sa dami ng pressure, umalis na lang sila ng UAE at nag-for good. Okay? Cancel na ang visa. Umuwi na. Sa video na ito, i-unpack natin kung bakit nangyayari ang ganitong sitwasyon at ang pinaka-importante, ano ang totoong risk sa hinaharap. Una, bakit ba nangyayari ang multiple default na ganito? Karaniwan, hindi nagsisimula sa lahat ng utang sabay-sabay. Nagsisimula ito sa isa, tapos kumakalat. Halimbawa, nawalan ng trabaho ang isang tao kaya hindi na nabayaran ang cash now loan niya. Dahil kailangan pa rin niya ng pang-araw-araw, gumamit siya ng tabi para sa mga bilihin dahil paubos ng pera. Ginamit niya ang credit card niya hanggang sa ma-max out ito. At dahil pinaprioridad niya ang pagkain at bills, napabayaan naman ang telecom bill. Ang isang financial crisis tulad ng job loss o family emergency ay kadalasang domino effect. Hindi lang isang utang ang naaapektuhan kundi lahat ng financial obligations ng sabay-sabay. Pangalawa, bakit sila umalis ng for good? Base sa mga naitalang karanasan ng mga OFWs at expats, kadalasan ang dahilan ay nawalan ng trabaho at walang paraan para makahanap ng bago, okay? Dahil sa financial stress. Nabigla sa dami ng tawag at pressure mula sa mga collectors o simpleng naisip nilang mas madali na lang umuwi at simulan ulit sa Pinas kaysa harapin ang problema sa UAE. Sa maraming pagkakataon, ang pag-alis ay isang desperate na hakbang para makatakas sa stress. Hindi necessarily isang malamig at kalkuladong desisyon, tatakas ako ng hindi babayaran. Okay, pangatlo, ngayon, ano ang totoong nangyayari sa likod ng eksena habang wala na sila sa UAE? So, base sa lahat ng napag-usapan natin ng mga nakaraang video, ang Cash Now account ay malamang na-refer na sa collections o legal team. Patuloy na tumataas ang interes at penalty at posibleng ma-report sa AECB bilang default. Pangalawa, ang tabi account. Dahil mas maliit kadalasan ng halaga, malamang nasa internal collections pa lang, pero patuloy pa rin tumataas ang overdue amount. Pangatlo, ang credit card or card debt, lalo na kung malaki, halimbawa lumagpas sa 10,000 dirham, ay may pinakamalaking tsansang direktang mag-file ng civil case ang bangko dahil mas seryoso ang treatment ng mga bangko sa unpaid credit cards kumpara sa mga unpaid na BNPL na maliliit na purchases lang. Okay, sa telecom bill naman, kung hindi rin nabayaran, ay pwede rin humantong sa disconnection ng serbisyo at kung malaki na rin ang halaga, sa parehong civil action to mapupunta. Pang-apat, ito ang pinaka-importanting babala dahil magkakahiwa-hiwalay na entity ang cash now, tabi, ang bangko at ang telecom company. Magkakahiwalay din ang kanilang mga proseso ng legal action. Ibig sabihin, hindi lang isang kaso ang posibleng kaharapin ng taong ito sa hinaharap. Pwedeng 4 na magkakahiwalay na civil case ang maifile laban sa kanya. Bawat isa may sariling timeline, sariling threshold, at sariling desisyon kung mag-e-escalate pa ba o hindi. Panlima, ano ang posibleng mangyari kung babalik sila sa UAE sa hinaharap? Ngayon, paulit-ulit to sa vlog ko, kahit ilang taon pa po mula ngayon, alalahanin natin ang mahalagang punto na paulit-ulit nating binabanggit sa mga video natin. May 15-year limitation period para sa civil debt claims sa UAE. Kaya kahit for good na silang umalis,
at kahit ilang taon pa yung lumipas, kung meron mang nakafile na kaso o judgment laban sa kanila, pwede pa rin silang ma-flag sa airport sa sandaling bumalik sila o tumapak lang. Okay, kahit para lang sa isang bakasyon lang, kahit transit lang yan papunta sa ibang bansa, dahil ang biometric data nila, mukha at fingerprints ay pareho pa rin kahit bagong pasaporte na ang gamitin nila. Okay? Pang-anim, may isa pang epekto na madalas nakakalimutan, ang credit standing sa buong region. Kahit hindi na sila babalik sa UAE, ang negative AECB report nila ay mananatili roon. At kung sakaling mag-apply sila sa ibang GCC country na may kaugnay sa credit reporting system, o kung may kakilala silang mag-check ng background nila para sa trabaho, posible maapektuhan pa rin sila. At ang panghuli, ano ang pinakamainam na gawin kung nasa ganitong sitwasyon ka na o may kakilala kang ganito? Kahit for good na ang tingin mo sa desisyon mong umalis, mas mainam pa rin, una, i-prioritize ang settlement ng utang na may pinakamalaking halaga at pinakamataas na risk. Kadalasan ito ang credit card kung malaki ang natitira pang balanse. Pangalawa, makipag-ugnayan ka sa bawat lender ng hiwalay, cash now, tabi, bangko at telecom company, dahil magkakaiba sila ng proseso at posible magkakaiba rin ng willingness na makipag-negotiate. Pangatlo, kumonsulta ka sa isang licensed na abogado sa UAE na may specialty sa debt settlement, lalo na kung marami ng magkakaiwalay na account, para malaman ang pinaka-efficient na paraan para maklear lahat ng ito. Pang-apat, huwag isipin na wala ng epekto dahil malayo o matagal na. Dahil tulad ng napag-usapan natin, ang legal system sa UAE ay may mahabang memory, at ang katahimikan ngayon ay hindi garantiya ng kaligtasan sa hinaharap. Sa madaling salita mga kabayan, ang multiple default ay pag-alis ng for good ay hindi kadalasang plano mula umpisa, kundi resulta ng sunod-sunod na financial pressure. Pero ang totoong hamon ay nagsisimula pa lang pagkatapos umalis. Dahil habang buhay pa ang mga kasong ito, mananatiling nakabitin ang kinabukasan ng pagbalik nila sa UAE kahit gaano pa katagal ang lumipas. So disclaimer lang mga kabayan, ang impormasyong ito ay base sa lahat ng napag-usapan nating batas, regulasyon at karanasan ng mga borrower sa mga nakaraang video natin. Hindi ito legal advice kasi marami tayong bashers dyan at ang bawat sitwasyon ay iba-iba. Para sa tumpak na assessment at sa specific na kaso mo, kumonsulta po kayo sa isang licensed na abogado sa UAE. Kung meron kayong experience o kakalala sa ganitong sitwasyon, maraming utang at umalis ng for good, i-share nyo sa comments. Baka makatulong yung ibang nating kababayan na pareho ng sitwasyon nila. At kung gusto nyo ng follow-up video, mag-comment down below kayo or mag-PM sa akin. Sa mga upcoming vlogs po natin, i-upload na po natin siya direct sa ating YouTube channel, Jara Vlog. I-subscribe nyo po. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you for watching. Please like and share my video.